Ayun, magandang buhay mga kaibon. Another day, another vlog. Yan, panibagong usapang ibon na naman tayo mga kaibon. At yun nga, nagbigay nga ako ng alokbati sa kanila. Yan yung masustansyang gulay. Yan, isa sa masustansyang gulay ang alokbati. Yan, nagbibigay ako sa kanila ng treats. At ang alokbate ay isa sa mga mga masustansyang gulay na pwede nating ibigay sa ating mga alagang parakeets. Yan, mamaya pag-uusapan natin yung kung ano nga ang benepisyo ng dahon ng alokbati para sa ating mga alagang ibon. Yan, magbibigay muna tayo sa aking mga ibon at papakita ko sa inyo yung isa-isa yung aking mga breeders. Yan, abang binibigyan natin ng alokbati. NBA Love Taviare, fly high. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. NBA Love Taviare, kaibigan mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Love Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Love Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa MBA Love, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Love Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Love Aviary, MBA Love Aviary, fly high. Ayan kaibon, ito naglagay na rin ako ng konting alokbati sa kanila. Hindi mo na kailangan na maraming alokbati, basta makakain lang sila ng gulay na alokbati dahil ito'y masustansya at healthy na gulay sa kanila. So nagbigay na tayo dito sa pairing natin na sa isang double cage. Tapos dito sa ibabaw naman nagbigay na rin ako ng alokbati sa kanila. Kaya ito hindi naman to hindi to primary na pagkain nila. Kumbaga treats lang to kung sakaling magbigay nga kayo sa loob ng isang linggo, kahit isang beses lang tayo magbigay ng alokbati sa kanila. Basta ang importante, ang primary niyan ay yung mga seeds. Yan kasi yung mga pagkain nila sa pangunahing pagkain ang seeds. Yan. Tapos doon naman tayo sa iba nating breeder na maglalagay ng alokbati. Yan, lahat yan bibigyan natin ng konti-konting piraso lang naman. Hindi naman yung maramihan ng pagbibigay natin ng alokbati. Yan. At pagbibigay nga niyan, ako kasi dito sa Ibunan, sa loob ng isang linggo, 2 beses ako nagbibigay ng gulay. Depende na lang kung anong merong available na gulay na pwede nating ibigay sa ating mga ibon. Yan, basta green leafy vegetable. Yan. Kung meron kayong kangkong, pechay, daon ng talbos ng kamote, yan pwede yan. Mga masustansyang gulay yan.
Basta hindi natin ito ipa-priority. At seeds pa rin at saka pellet ang kanilang mga pagkain. Siyempre pag nasobran nga ito sa mga gulay, ay pwede silang magka tai-tae or magkabulate. Kaya ang moderate lang ang pagbibigay niyan. Doon na nga tayo kay Ibon, doon sa mga mga benepisyo na ibinibigay ng binigay nating gulay na alokbati. Siyempre masustansya ang alokbati para sa ating mga parakits or budgie ang tawagin. Bakit nga ba maganda ang alokbati sa ating mga alagang parakits yan? Hindi lang sa parakits yan, may iba't ibang uri ng ibon. Siyempre, mayaman sa vitamin A, vitamin C at B. Yan. Tapos meron din siyang B-complex, calcium at iron, folate. Yan. May fiber din yan para nakakatulong sa resistensya at paningin at panunaw ng kanilang mga kinain. Yang alokbati na yan nakakatulong nga para mapabilis yung pag-digest ng mga kinain nila. Siyempre kailangan din nila ng fiber, kaya pagka hindi sila matunawan baka pwede nilang ikamatay. Kaya nga dapat susuriin muna natin, alamin natin kung ano nga yung mga pwede nating ibigay sa ating mga alagang parakits. Siyempre sa gulay may mga may mga bawal din ng mga gulay. Siyempre doon tayo sa safe na binibigay natin para sa kanila. Tapos nandiyan yung nagpapababa ng oxalate kumpara sa ibang gulay, kaya mas ligtas sa bato at kakulangan sa calcium. Yan. Yung itong alokbati ay mayaman sa calcium. Yan. Tapos ligtas sa ligtas sa ipakain yung dahon. Pero yung tangkay ay aalisin nyo yung mga matitigas na tangkay. Yung yan, katulad nung binigay ko, yung part na yung tangkay, medyo malambot yan at nakakain nila. Pero yung doon sa mga matitigas na tangkay, wag nating ibibigay kasi nga baka hindi nga matunaw sa kanila. Yung doon lang tayo sa malambot na tangkay. Yung bandang dulo ng tangkay yan pwede. Tamang pagbibigay nito, yun nga, sabi mo nga ganina, yung tamang pagbibigay lang at wag natin gawing priority ang pagbibigay ng gulay. Siyempre ito'y secondary or pangatlo sa mga binibigay natin or kailangan ng ating mga ibon. Kumbaga treats lang nila. Ako dito sa gaya ng sabi ko kanina, sa loob ng isang linggo 2 beses ako magbigay, depende na lang kung anong gulay na meron ako dito sa bahay or sa mga naglalako, kasi may mga naglalako dito sa amin sa bahay na mga gulay-gulay. Yan, kalimitan mga green leafy vegetable. Yan, kaya nga yung pagbibigay natin ng gulay ay ligtas at masustansya sa kanila. Yan, may mga ginawa na rin naman akong mga vlog na about sa pagbibigay ng gulay. Itong alokbata ay isa rin sa masustansya na pwede nating ibigay sa gulay. May mga may mga ibang gulay na pwede nating ibigay na masustansya, katulad nung yung malunggay. Yan, halos lahat na ng vitamina or lahat ng pwedeng makuha ng ibon ay nandiyan na yung malunggay. Siyempre itong alokbati, isa yan dun sa mga gulay na pagkukunan ng calcium. Yan, gustong-gusto nila yung gulay na yan. Hindi lang yung alokbati. Siyempre may kangkong tayo, meron tayong pwede tayo magbigay ng talbos ng kamote. Yan, tapos dahon ng sili, yan pwede. Basta green leafy vegetable tsaka malambot na dahon, huwag yung matigas. Yan, yun yung mga ginagawa ko dito sa aking ibunan. Tapos siyempre, huwag natin kakalimutan magbigay tayo ng malinis na tubig sa kanila. Yan. Ako, pag nga ako nagbigay, hanggang 6 na oras lang or 5 oras, papalitan ko na kasi minsan napapansin nyo, pagka binabad nyo yung tubig na isang 24 hours na ilalagay nyo yung tubigan, naiiputan niya nila. Tapos,
pagka nainom, yun na, magkakaumpisa na, manghihina na yung ating ibon. Hindi natin alam, magkaka-diarrhea na. Dahil nga doon sa ininom na tubig, dahil nga naiiputan nila. Yan. Tsaka huwag natin kalimutan, magbigay din tayo ng ng mga vitamins. May mga nabibili naman na na mga vitamins sa pet shop. Ako ma-recommend ako sa inyo Bitmen Pro. Yan, ayun yung binibigay ko, tsaka dextrose powder. Yan. Hanggang dito lang mga kaibon, at maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig na aking ginawang video about sa alokbati. Yan, happy breeding mga kaibon.